Totoo yan. Yeah, tama ka diyan, Sed. This is big. So sabi ko nga 'di ba sa GC natin, history unfolding right in front of our eyes 'di ba habang nag-scroll tayo sa phone. Naka-live sa Mm. news yung coverage kung anong mangyayari Yeah. ganyan. Di natin alam baka magmala Ninoy mga ganon kasi parang may attempt parang kung frame by frame parang may similarity. Anong mangyayari dito? Maglaban ba yan? May video sa loob ng ng plane no. Ikaw diyan, Tom, sa US ano bang paano ba siya na-receive ng mga tao diyan? Kasi dito hindi gaanong wala para supporter sila ng na kay Lenny So yeah, against sila kay Duterte. So most likely, yun, let's say gusto nila or positive sila dun sa resulta na nangyari, ganyan. Nag-start tong rumor na to over the weekend. Actually, nagulat ako kasi may sa ibang like news outlets and also sa mga ibang political like podcasts na napanood ko. Na-bring up na nila na parang baka sumunod na daw yung warrant of arrest kay Duterte. And then last weekend, doon na nagkaroon ng rumor na talagang ilalabas na yung warrant of arrest. I-issuehan na talaga. Coincidentally, during that time, nung medyo umugong yung rumor about it, nagpunta sa Hong Kong si FPRRD. Kasama si Sara Duterte, tapos yung ibang even yung mga legal advisors niya nandun din kasama sa sinasabi nila para daw sa mga OFW pero in reality parang mga KOJC members yung nandun yata Ang unang sabi ni Tatay Digong is parang mag-i-stay muna siya sa Hong Kong for like a month or something like that. Kasama niya din si yung asawa niya si Hanilet saka yung anak niya si Kitty Duterte. Pero hindi ko alam kung parang naging overconfident ba sila. Kung let's say na nakatunog sila. Na-i-issuehan na siya ng warrant of arrest ng ICC. And he decided to leave the country. Anong purpose ng pag-i-stay niya doon for a month? Paborito niyang lugar sa Davao. Kahit nung presidente siya, uwian siya doon minsan, di ba? Nagpa-private siya, yung niya, helicopter jet ba? plane. Oo, or yung jet niya to go home to Davao. Ang galing din ng PNP. Ito rin yung hanga ko sa PNP noon kasi meron ng rumors pero ginawa nilang hindi sila nagsabi outright na huhulihin na si Duterte. They just prepared their troops bago yung pag-aresto. Parang may mga may diversionary tactics pa na nangyayari. Exciting talaga yung mga nangyari nun. Even yung mga supporters ni Duterte na nandun, nag-aabang sa kanya. Dun sa departure area huhulihin. Kasi andun na yung mga police. Andun din yung mga tao. Andun din nakaabang sila Bongo or what have you. Tapos, biglang doon siya hinuli. Pagbaba ng eroplano agad. Hindi na pinaabot. Hindi na pinaabot dun sa And then, after nun, akala ng mga supporters ni Duterte, dadalhin siya sa Camp Crame. Biglang dinala agad sa Villamor Air Base. Kudos to General Torre kung siya man ang nag-strategize nung plano na yun. Kasi, ang daming pwedeng pangit na mangyari doon sa nangyari kahapon. Kasi if he was arrested in front of a lot of people, including nandun yung mga supporters niya, diba? Yung mga, even the politicians na nandun to support him, talagang pwede magkagulo Sabi nila, ayun nga daw, wala naman daw warrant of arrest. Bakit hinuhuli? So, against daw yun? Against the law daw yun. But apparently, what happened was, si ICC daw, nag-issue ng warrant of arrest kay Interpol. And then, si Interpol nag-notify sa Pilipinas about the warrant of arrest. Basta sabi ni Marcos, ni BBM, na-receive daw niya is 3 a.m. From Remulla, from DILG Secretary Remulla.
Sinasabi nila, unconstitutional daw yun. Binasahan naman siya ng Miranda rights. I mean, they follow the protocol. Wala namang nilabag na, I think, human rights. This is the irony of this situation din eh. Yung cases against Duterte, crimes against humanity, which is in line with the EJK that happened during his term, is about him violating the human rights of a lot of people na namatay. And now they're crying about human rights, about his rights, na hindi nila in-afford dun sa mga namatay during the drug war. And talagang nirekta na nila sa Hague because that's a good move as well. Dahil kapag pinagstay pa yan si Duterte dito sa Pilipinas for a while or dito muna dinitain, mas malaki yung pwedeng mangyaring instability sa Pilipinas eh. Whether we like it or not, trolls or not, marami pa ring supporters ang mga Duterte.